Kumbaga 12 inches, tapos konti na lang oh. Mas kailangan natin sa harap kasi nakaka-cantilever yun. Kasi nga, napakalambot ng lupa. Hanggat maaari, medyo haba-habaan nyo para hindi mabawasan yung strength. Good afternoon mga tol, kamusta kayo dyan? So sa araw na to ay i-update namin kayo doon sa ating project sa Montalban, Rizal. 2-story, 8 units apartment na ginagawa natin. Nice. So ano ba yung mga ginagawa bago magbuhos? Ayan, ano ba yung mga ini-inspect natin dito? Tara, wag na natin patagalin, samahan nyo ako. Boss Mike! Magandang hapon! Ayun. Dito tayo ngayon para ma-inspect ano ba yung mga dapat nating chine-check bago tayo makapagbuhos ng slab. Typically, nagkakaroon ng problema sa mga poste. Bumubulwak yan. Dapat sarado na yan, selyado na. And then syempre yung mga tukod natin, standard 80 cm yung pagitan natin ng bawat isa ng mga tubo. Chine-check natin yan kung okay na ba yung lahat ng clamp, U-head. Tapos kung nakalapat na ba yung mga tubo natin doon sa mga biga. Yung mga tol, andito tayo ngayon sa second floor at inspectin natin kung okay na ba bago tayo magbuhos. Ano nga ba yung mga ini-inspect natin? Okay na ba yung kuryente, yung tubig, yung mga bakal, yung concrete cover? Nasunod ba lahat? Pag-usapan natin yan, ha? Unahin natin yung yung mga plumbing. Bago tayo magbuhos, inaabang natin yung mga tubo. Katulad nito, drain natin sa lababo, sanitary. Yan, naka-prepare na. And then ito rin yung para sa floor drain, sa washing area. Kasi itong tinutungtungan ko ngayon ay nasa washing area tayo. Sa CR, sa comfort room, kung naabang na ba yung para sa inodoro. Katulad dito, shower area. And then ito naman sa inodoro. Sa inodoro to, nakaabang na. Tsaka ito naman sa lababo. So okay naman, naiabang na. Tapos nakadrop yung bandang CR natin, tsaka washing area. And then kung okay na yung mga sanitary pipes natin, inaabang din natin yung para sa PPR. We're using the PPR na sa mga linya ng tubig. Ito kahit apakan ng truck, ayan, matibay ito. So more than 50 years yung lifespan ng mga tubo natin na katulad dito. So makikita nyo. Ayan, napakakapal. So kung okay na yung mga sanitary, ini-inspect din natin yung mga electrical pipes natin katulad nito. So makikita nyo mga tol, yan, naka-ready na. Nakaabang na rin yung ating yung outlet natin, kada unit. Yan. Kasi may iba't ibang linya, kada unit ito. Kumbaga iba yung linya ng unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. Kanya-kanya silang linya. So kung okay na yung plumbing natin, electrical, naabang na lahat, yung mga main line, ang isusunod naman natin, i-check dito yung mga rebars, yung mga tali ng bakal natin. Yan, makikita nyo yan, katali. Tsaka yung abang ng poste, yan, lahat may duksong na yung mga poste. May concrete cover na rin dito. Bali doon sa mga perimeter natin, lalagyan natin yun ng mga abang na 10 mm. Para pag nag-asintada tayo, ganun din sa mga partition ng individual unit. So inaabang din natin yan. Pero doon sa poste naman, binabarena na lang natin. Pagkatapos magbuhos ng slab, ang gagawin natin dito, magbubuhos tayo ng poste. And then saka tayo mag-aasintada or SRC panel. Depende kung anong gagamitin natin. So okay naman at konting-konti na lang to mga tol at pwede na tayo magbuhos. Nasunod naman lahat kung ano nasa design, kung ano nasa plano. So yung mga tol dito sa hallway, ang ginagawa na rin namin, inaabang na rin namin yung para sa balcony. Yan, naglalagay kami ng harang. Dito namin lalagay yung sa railings ng grills natin dito sa second floor. So sinasama na namin sa buhos to. And then sa floor drain, para sa balcony, nakaabang na rin. So nakaabang na rin yan. Yan. Bali dito, medyo kulang pa. Kasi ang standard size ng bakal natin ay nasa 6 na metro lang. 6 meters yung commercial length natin. So from the balcony, buo yan. And then yung duksungan natin is nandito na lang sa kabila, sa bandang likod. So dito kami nagduktong kasi marami naman biga dito. Kumbaga nag-splice na rin tayo dito ng mga around 80 cm. Yan. Kapag nag-splice tayo ng bakal, hanggat maaari, medyo haba-habaan nyo para hindi mabawasan yung strength ng ating mga reinforcement. Dito, nasa
680, yung overlapping natin. Yan. Kasi dito yung duksong lahat sa likod. Dalawa naman yung beams dito, makikita nyo. And then doon naman sa harap, mas kailangan natin sa harap kasi nakaka-cantilever yun. Kumbaga, konting oras na lang, konting panahon, matatapos na rin to. Matatalian na lahat. At pag okay na to, pwede na tayo magbuhos bukas. So sa mga nagtatanong bakit hanggang dito na lang yung poste natin, parang 1.5 foot na lang. Kumbaga 12 inches, tapos konti na lang oh. Kumbaga ubos na yung bakal natin sa poste natin mula sa ilalim. Ang ibig sabihin nun, from 6 meters, napakalalim ng naibaw natin dito. Kasi napangound out namin sa unang vlog natin na napakalambot ng lupa. Ang ginawa natin, nilalayman natin yung ating pundasyon at nilapara natin. Hindi porke nasa plano, ayun na yung masusunod. Pag minsan nagkakaroon ng pagbabago, lalo na kung makikita mo sa site na malambot yung lupa. This is for 2-story lang ha, pero ang lalim ng pundasyon nito ay nasa around 180 to 2 meters na rin. Kasi nga, napakalambot ng lupa. So ang ginawa natin doon, malalim na malapad pa. Ayan, para mas maging matibay yung bahay. So ang gusto natin, kahit dumating si Big One, eh hindi tayo mangangamba, kampante tayo na matibay yung ating pagkakagawa. Sa mga nagtatanong bakit may mga portion na mataas at may mga portion na mababa. Kapag nagbubuhos tayo, yung mga washing area, yung mga bathroom, tsaka yung hallway sa labas, eh mga nakadrop yan. And then dito naman sa loob ng mga unit, mataas siya. When you enter the main door, ang unang bubungad sa iyo ay yung kitchen or yung countertop nila. May konting space lang and then the bedroom. And then at the back, syempre, yung washing area. Typically, laging sa likod yung washing area, malapit sa bathroom. So, ganun yung ginawa nating layout dito. So, again, recap lang natin, yung electrical natin, yung sanitary natin, yung concrete cover natin, yung elevation ng slab natin, yung mga formworks natin sa ilalim. Baka may nakakaligtaan tayong mga tukod, mga bracing. Huwag niyong kakalimutan. At syempre, yung water line din natin. Nakabang na ba yung para sa tubig? Yung iba, mga accessories na lang when it comes to cantilever or yun dun sa hallway natin. Ayun nga mga tol, maraming salamat. And if you like this video, please comment down below at pakishare na rin ito mga tol. Hanggang sa susunod na video natin na. Ingat! So ito mga tol, may sample na tayo. Standard natin yan, meron tayong 3 para sa isang ready mix truck. Good afternoon mga tol. Kahapon nag-final inspection tayo and then ngayon, buhos na. Okay? Okay. Pwede na magpabuga, Ronald? Sa may ano? Nasikad. Para isang lipatan na.